Mayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapabudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kining inyong ubos nga igsoon, makardayham. Karong Hunyo 28 tuig 2025 among ihatudya kaninyo mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdalaog na kung paglaom uban ng puwersa sa katawan sa Dios. Kini kapaglaom Analiza La Victoria. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pag-ila sa iyang gahom sa atong kinabuhi. Kini ang inyong igsoon, Miguel Ayasha Dumancas. Atong saksihan ang mga programa nga nagdala og paglaom og paghimaya sa Dios. Kini si Reniel Capon. O guban kita sa pagsaksi sa mga kalihukan o kalampusan nini nga simana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom, gugma sa Ginoo nagdanag sa isla. 15 ka mga kaigsoonang miduol sa tilan sa Dios atol sa evangelistic series sa Hope Channel South Philippines sa Dinagat, Caraga Province. Southern Mindanao Mission may partisipar sa Southeastern Philippine Union Mission-wide tree planting drive sa General Santos City. Og pagsangkap sa health promoters alang sa dakong buhat sa pagmensahe giduso sa Zamboanga Peninsula Mission. Kini ug uban pang mga balita atong atangan dinhi lang sa Mispa Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa unang makapadasig nga balita, sa kahayag sa gugma sa Ginoo, 15 ka mga kaigsuonan ang miduol sa tiilan sa Dios. Usa ka makabungahong resulta sa evangelistic series sa Hope Channel South Philippines nga gipahigayon sa isla sa Dinagat, Caraga Province. Atong saksihan ang detalye ni ining nga balita. Ania ang report. Nagbalampuso ng usa ka simanang evangelistic series sa Hope Channel South Philippines talents and staff nga gipahigayon sa Barangay Ferdinand ug Esperanza, munisipalidad sa Loreto dinhi sa matahom nga isla sa Dinagat nga natapos pinaagi sa usa ka malipayong seremonya sa pagbautismo sa 15 ka mga kalag nga nadala sa tiilan sa Ginoo. Ubos sa tema nga gipangga ka sa Ginoo kapaglaom, daghang mga kasing-kasing ang naabot og napukaw sa gugma og grasya sa Ginoo. Bililhon ang kalipay sa mga tawo nga misalmot sa pagbunyag isip ilhanan sa ilang pagdawat kang Kristo, isip ilang personal nga manduluwas. Sa kadako nga malampuson tungod kay adunay mga hamiling kalag nga midawat diha kang Kristo ingong mga personal nga manuluwas. O labos tanan daghang salamat usab sa mga Hope Channel nga ilang gitaga og panahon alang sa pag visit dinhi og labos tanan paghatag og mensahe ngadto sa mga katawhan. Gusto ni ko nila na mag-uban kuno kamo. Sige na lamang pagpabautismo lamang kay paano. Amor amor luog-luog una kay ako na ako'y baletiya nga sa aga kay saong kikinabuhi. Ang mga pahiyom, mainiton nga pagdawat o kasing-kasing nga anda maminaw, nagpamatuod nga kitang tanan, ingon nga mga anak sa Dios, padayon nga gihigugma. Bisan pa sa imong kagahapon, mga kasinatian o mga damgo nga napakyas, gipahinumduman kita sa Ginoo nga hangtod sa kahangturan, ikaw gihapon pinangga kapag laom. Kini si Shireen Gibaslot for Mispa Live News and Commentary. Dalay ko ng Diyos sa iyang kamaayong ngadto sa iyang mga kanakan. To God be all the glory. Alang sa mas danag og malungtarong kaugmaon, mipakita sa ilang suporta ang Southern Mindanao Mission pinaagi sa aktibong pag-apil sa Southeastern Philippine Mission-wide tree planting drive nga gipaygayon sa General Santos City. Usa ka panagiusa sa mga iglesia aron pagpreserbar ang kinayahan ug mapalig-on ang responsibilidad sa pag-amuma sa kalibutan.
Atong sayron kini nga balita kauban si Kapaglawom Laika at Tienza. Kapaglawom Laika. Ang Southern Mindanao Mission aktibo nga nagtambong kag nakibagbahin sa Union-wide tree planting initiative nga ginhiwat sang Southeastern Philippine Union Mission sang Hunyo 22, 2025 sa General Santos City. Ang amo nga aktibidad ginpatigayon paagi sa pagpanguna sa Stewardship Department kag nagtigana sang dako nga pagtililipon sa mga membro sang iglesia, mga voluntaryo halin sa mga pribado kag gobyerno nga sektor kag bisan pa sa mga sakop sa mga tinugyanan sa serbisyo. Nagabakita sang matudtuod nga espiritu sang pagpiniligay kag panaghiusa sa pag-atipan sang ginhimo sang Dios nga may tuyo nga mabalik ang forest cover, malikawan ang epekto sang climate change kag mapasangkad ang environmental awareness sa mga komunidad. I'd like to congratulate City Central Church sa ilang pag-organize o sa ilang effort para sa dako kaayong tree planting program niini nga adlaw June 22, 2025. Nalipay ming sobra 1,000 ka mga tawo tibuok Jinsan ang nag-apil sa maong nga tree planting. Among handom nga sa pagbalik na mo dinhi mudako na ni nga mga tree planting, mga trees nga among gitanom, unya malipay mi mo tan-aw kay kini nga area usa ni ka tourist destination. So makita na to sa palibot, grabe ang mga gitanom sa mga kaigsuonan. Kini na tree planting activity for 3 years ato nang gina-implement, but for this year ang kalainan, overwhelming kayo ang participants, no? Daghan yun og mga not only professionals organization but also mga youth, no? Mga young people nato na ginatawag. Nakita na pud nila kung unsa gyud ang importansya, no? Even though they are still young, pero ang importansya sa kinaiyahan nakita na nila, no? Now this program of course, will benefit ang future generations nato, no? By just attending this one, no, this is not for us, but for the coming generations to come. Lalo na sa atong mga children nga, someday nga, if they plant trees, tapos once nga mag-grow na ang tree, they are proud to say nga, I am part of that activity, kasi I am one of those who involved in that activity. And i-encourage ako ang tanan nga, it's not only for professionals, but katong mga, even mga youth. Kasi this is for the purpose and protecting for our environment. Dalayawan gid ang Ginoo sa kini nga inisyatibo. Kini si Laika at Tienza nag-report alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat Kapaglawom Laika. Mga higala, anhita sa dapit sa Zamboanga, sa tinguha nga mapaligo ng buhat sa pag-alagad pinaagi sa panglawas, gidusto sa Zamboanga Peninsula Mission ang usa ka espesyal nga programa sa pagsangkap sa mga health promoters. Alang andam nga pakigbahin sa dakong buhat sa pagmensahe. Aniya si Kapaglawom Sandra Day Batubalunos alang sa report. Aron mapalambo ang himsog nga pagkinabuhi ug ang mensahe sa maayong panglawas sa pag-ebanghelyo, ang Zamboanga Peninsula Mission nagpahigayon og health certification training ug workshop dinhi sa ZPM Function Hall. Hunyo 12 hangtod sa 14 tuig 2025 gipahigayon kini nga programa alang sa mga health promoters dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission. Sa tulo ka adlaw nga kalihukan, gisgutan ang daghang mga topiko sama sa communicable o non-communicable disease, mental health, public health, nutrition, pagkuha sa vital signs, pagkandak og Bible study ug uban pa nga mga kinahanglan nga mahisgutan niini nga workshop. Well, in this modern time, we are really considering the preparation that we are going to do, especially sa salvation, no? All these nga gihimo nato nga activities, no, gipanguluhan sa ato ang gitawag nga Harvest 2025, and of course ato ang leader, which is si Pastor Teddy Baang, about sa health together with Pastor Sidron. Hopeful kaayo ang department to help us nga mahimo tang ma-achieve nato, not basically nga makahatag tag mensahe, but of course para sa atoa. And then dako kayong tabang kung maayo atong health, dako kayo ang impact na dali kay nato mahatag ang mensahe, because we always know nga health is the right arm of the gospel, and this is all for the gospel, which is Jesus Christ. So ang atong goal diri is to be equipped, no, and then to be of service sa ato ang goal
para sa Ginoo because mao na ang iyahang tumong para sa tuang tanan. Gipasayugdahan kini sa buhatan sa Health Ministries Department uban sa pag-apil ni Pastor Teddy Baang, ang Health Director sa Southwestern Philippine Union Conference, ug ni Dr. Kobe Ebol nga nagpasiugda sa mga lektura kabahin sa kahimsog ug pagka-epektibo sa panglawas isip tulay sa pag-ebanghelyo, yubanan usab sa question and answer portion bahin sa mga isyu sa panglawas. Sa ako ang nabati sa maong training na kini nga training malipayon kay ko naka-attend dili ka bayaran dayon daghang nakatunan bahin sa maayong panglawas dayon very informative ang mga info nga gihatag nila dayon makahatag gyud siya og kadasig inspirasyon gyud ang maong mga lectures kay badasig sa tungod kay dili lang sa physical, mental, social, spiritual. So mas daghan gyud atong matun-an. Ma-share na to sa mga kauban sa church ug labaw sa tanan sa community nga makatabang kita nga kitay mahimong bridge nga ang tawo nga dili Adventist mahimo siyang magtotoo o makaplagan niya ang tinod nga kamatuoran. So kini nga training ang atong tuyo gyud mga kaigsunan is ato gusto nga ang mga kaigsunan mulambigit gyud niini nga buhat. Kung gusto nato nga ang pagbalik sa Ginoo hapit na busa kitang tanan gyud. So ang among handom nga humani ini nga training mamauli ang among makaigsunan dito sa ilang tastatal sa kamay iglesia mapahat kining ilang natun-an o sila mahimong epektibo ilabi na kay nakahibalo sila unsaon nga makabaton sa maayong panglawas nga maghatod kanila sa labing epektibo nga galamiton sa buhat. So ako naganghat sa atong makaigsunan nga naa sa mga kaiglesiyahan sa naasa kamo nahimutang karon take hold the medical missionary. Ampingi ang inyong lawas, lifestyle change importante, healthy lifestyle aron ang plano sa Ginoo ngadto kanimo nga mahimong galamiton sa buhat, mahimo nga ikaw mahimong epektibo hangtod na unya sa iya nga pagbalik. Ang Dios magapanalangin kaniyong tanan mga kaigsunan. Sa gikaingon, health is the right arm of the gospel. Pinaagi sa mga mensahe sa maayong panglawas atong mapahat ang dakong paglaom og mensahe sa kaluwasan nga gikinahanglan sa mga katawhan. Kini si Sandra de Batubalunos alang sa MISPA. Live news and commentary. Dagang salamat kapag laom, Sandra. Og dogang report gikan sa mong headquarters sa Iglesia Adventista. Sa dakong paningkamot ug panagiusa, malampusong nakatigom ang Zamboanga Peninsula Mission og 93,000 pesos alang sa Ipil District Adventist Elementary School Computer Lab Project. Aniya si Kapaglaom Aika Madel Sombrana alang sa report. Kapaglaom Aika. Aniya kita karon dinhi sa Adventist Convention Center ti ayon ni Ipil Zamboanga Sibuay diin malipayon ug malampuson nga gipaygayon ang Fun Run 2025 nga nagpadasig sa matag usa sa pagkamot sa maayong panglawas. Niadtong Hunyo 15, 2025, nahitabo ang mong kalihukan sa panag-uban sa Health Education Department. Kini nagtumong sa pagtawang sa proyekto sa Ipil District Adventist Elementary School Incorporated or IDAIS. Kapin sa 600 ka mga rehistradong partisipante ang misalmot sa mao nga kalihukan nga nahimong usa sa pinakadakong fun run gipaygayon sa ZPM. Gawa sa pagpaningkamot sa paglikom og pundo, ang fun run usab nagtumong sa pagpadasig sa mga katawhan nga mag-ehersisyo kanunay ug magkinabuhing himsog. Nindot kayo siya nga event kay aside sa main tag fun run kus daghan gid mga nangapil, it would encourage you or it helped me reflect ba nga ay it's nice to stay fit, to stay active, and mas mag-encourage siya nga to really kanang sweat more. And I hope and pray nga sinugdanan lang ni sa ato ang ma-encourage gyud tanan to stay fit, to stay active, para pag yun nga mas molengten ang atong life sa kalambuan sa buluhaton. Ang Health Department Director nga si Pastor Marvin Cedron mao'y aktibong nagdumala sa kalihukan uban ang bugos nga suporta sa administrasyon sa ZPM. Ang ilang panagiusa og kooperasyon mao'y hinungdan sa hapsay ug malampusong dagan. So, ang akong gibati nalipay gyud kayo ko nga ako mo'y nakadaog sa amuang kategory 41 to 50. Kung experience, enjoy kayo, no? Kay ganahan man jud ko magdagandagan, mao gyud ni akong ganahan magdagandagan ra jud ko permi. Sara gyud akong sekreto
kada semana mudagan jud ko 2 to 3 times a week. Ako agyo nang ginamintain dayon. Athlete ko sa una, ako arang gimintain hantod ko karon. Ang maong fun run adunay 3 ka nag-unang kategorya, 11 ka kilometro alang sa mga pastors ug mga male office staffs, 8 ka kilometro alang sa mga MSA ug female office staffs ug 5 ka kilometro alang sa mga kabataan. Ang matag kategorya usab adunay sub-category base sa edad ug kasarian aron mas siguro nga patas nga kompetisyon ang tanan mahatagan ug kahigayunan. Duha ang goal ani sa Fun Run 2025. Una, nga maaghat ang atong mga kaigsuonan nga mo exercise jud. Tungod kay ang exercise baka pa taas og kinabuhi. Next, ay ikaduha is ang proceeds ani nga Fun Run paingon ni siya sa project sa ato ang usa sa tulunghaan nato sa elementarya. Mao ang Ipil District Adventist Elementary School. Tinuod nga kini dili lang usa ka lumba apan usa ka selebrasyon sa espiritu sa panaghiusa, panglawas ug suporta sa usag-usa. Gipakita sa mga kalihukan kung giunsa ang paghiusa sa pagtuo og buhat aron matukod ang mas maayo ug mas himsog nga kaugmaon. Sa matag dagan, kita gipanumduman nga ang kinabuhi usa ka panaw ug ang pagpadayon mao ang dalan sa kalampusan. Kini si kapaglaom ay Kamadel Sombrana alang sa MISPA Live News and Commentary. Dahang salamat yan ang report kapag laom ay ka. Sa pagbalik, 71 ka mga batanon midawat sa Santos nga bautismo atol sa NCMC Wide Friendship Campsite 3 ug Mindanao Mission Academy nakakabot og labing taas nga records enrollment. Kini uban pang mga balita ang atong atangan dinhi lang sa MISPA Live News and Commentary. Nag-wonder ko anong single gihapon ko karon. Bisag asa naman ta migad to pero wala man gyapon ako may forever. Ako pud Paul, no? Wala po ko kabalo kung kano sa ako makakita girl nga masaligan karong panahon na. Jan, laki man jud ka. Usa lagi pangitan niya sa mga babae. Actually, una ang ganahan sa lalaki kanang babae nga dili pa bebe. Si pa bebe. Pabibigot ka ng pa-cute fake. Jade ko siyang topic ha? Meaning, ang mga lalaki wala nang itaw girl. Ha? Unsa ding? Ang mga tarong manggod nga lalaki, nangita na sila og wife, dili girl. Kanang ingon nila nga wife material ba? Kabalo sa kinabuhi, dili lang sa paporma. Babae nga masaligan, dili mo yis sa bisan kinsa lang. Babae nga usahay, dili masabtan ang batasan, pero masaligan. Babae nga may naglukon sa Diyos, busa siya masaligan. Babae nga magahataw og kaayo sa iyang bana, dili puro intriga. In short, dili chismosa, kaayuan sa pamilya ang giuna. Yes. Oh, babae nga dili mahilig og post og intriga sa Facebook. Ah, babae nga may bibidad, motindog sa bisag unsang bagyo sa kinabuhi. Babae nga may nampuon bisan sa kapobrehon. Babae nga mopahiyom, carabels lang ang challenges. Yes! Wait, murag na sa akot tanan. Maybe. Pero pasin dili pa gyud kauso karon. Kumbaga, dili pa ka trending. Pero Paul, ayaw pagdali. Kaya ingon nila, ang maglakad ng matulin, kung matinik ay malalim. Pero Paul, ingon sa Bible, ang tanang butang na ay panahon. Lata lang. Ha? Magyudwing, sama sa paghulat sa tong Ginoo nato. Bisan sige taglikwi-likwi bitaw. Gahulat gid siya nga mulagat ta niya. Let God find the right person for you. Yes! Pero basin na Paul, wala lang ni mo napansin. Actually, murag nakatingin ko. I might be just so busy looking for the wrong person in the wrong place. Well, in fact, my forever is just around me. Hi, Paul. Hi, Elson. Yes, mukhaan ko sa retreat. Mga brad, muna sa kuha, mag-ready sabi para sa retreat. Name.
Dayon? Abi na kog napansin ko ni Apple na namunta niya ang tanan. May pang wifi, may forever. Kami wala. Jan! Basig dili pa uso yung panahon ron. Mao. Mo trending ra kapuhon. Jan, pangayuwa ang kaalam sa Ginoo. Aron ihatod kaniya sa imong forever. Ha? Diya gid na kung kamo ko mga friends. Ay, all the time. Talaga na. Daang salamat, niyana nga pahinomdom. O karon mga higala, muadto kita sa North Central Mindanao. Din usa ka makapadasig og espirituhanong kalihukan ang gipahigayon. Atong sayron ang talagsaon o espesyal nga panagiusa nga gipakita sa atong mga kabatanunan. Anias kapaglawom Aljon Pagasian, alang sa report. Gipahigayon ng Friendship Campery ning tuiga na may temang Rebuild the Altar. Kini gitampungan sa Cluster 3 o 4 dinhi sa Ilaya Balulang ning Dakbayan. Kini usa ka panawagan sa mga kabatanunan na mobalik sa halaran sa Ginoo. Gikan sa 17 ka asosasyon sulod sa kaumahan sa North Central Mindanao Conference, nagabot ang kapin 70 ka mga kabatanunan aron maghiusa dili lang alang sa kalingawan kundi sa pagpaligon sa ilang relasyon nganha sa Ginoo. Matag adlaw ang mga kabatanunan misalmot sa mga aktibidad nga adunay sulay sa ilahang kusog ug kahibalo nga pinaagi niini naghatag og pagtulunan kung unsaon nila pagatubang ang mga hagit ug paghatag og solusyon niini. Niyata karon sa campsite number 2 sa Balulang, Cagayan de Oro tungod kay gipahigayon ang Friendship Camping o kini adunay theme nga Rebuilding the Altar, Rekindle the Fire. Kini nagpasabot nga ang nagunob nga mga koneksyon nganha sa Ginoo sa pagsimba himuon dinhi og i-revive ang mga batan-on aron sila manurture og ilang makaplagan ang tiunay nga pagsimba, tiunay nga pagdaig sa Ginoo og pagkinabuhi sumala sa iyang pulong. Pagkahuman sa maong panagtigom, ang altar call misangkot sa usa ka dakong kalipay. Kapin sa 30 ka kabatanunan ang magpabautismo, isip timaan sa bag-ong kinabuhi uban sa Ginoo. Sa ako na experience dani na camping, lingaw yung kayo, dani ko nakatuon og pag teamwork, tas paghalubilo sa mga tao na kaning sa mga messenger po, dagan ko na nga tun-an sila na nakapabag-o sa akong mindset na bawal day na. Sila, pasalamat po ko sa tanan na ako naila dani kay tungod sa ila, ngano na pa bautismo ko kay gaan kaya akong paminaw gid kayo. Kini nga kalihukan naghatag og kahayag sa itong mga altar sa kasing-kasing o nagdasig sa tanan nga magpadayon o pagtukod sa usa ka ligong komunidad o paglambo sa espirituhanong pagtuo. Gikan sa Friendship Campery 2025, kini si Kapaglawom Aljon Pagasian alang sa Bispa Live News and Commentary. Kalaygo na Dios og dahang salamat niya na nga report. Mga higala sa kainit sa espiritual nga kalihukan, 71 ka mga batanon ang midawat sa santos nga bautismo atol sa mahimayaong paghiusa sa NCMC-wide Friendship Campery didto sa Campsite 3. Usa ka dakong kalampusan sa buhat sa kabatanunan sa North Central Mindanao Conference. Si Kapaglaom Rizien Celestilu Kulanag, magabalita. Friendship Camp 2025 dinhi sa Jamboree Campsite, Sibulig, Hingoog City nga nagtema Rebuild the Altar, Rekindle the Fire. Kini nga kalihukan nagpakita sa mga kadasigon sa mga kabatanunan dinhi sa Cluster 5. Gisalmutan karon sa kapin 366 na kabatanunan ang Campery nga naghiusa gikan sa unom ka distrito sa North Central Mindanao Conference.
Sa taliwala sa kalihukan, 71 sa 65 nga non-SDA kanila ang mitubag sa tawag sa Ginoo pinaagi sa bautismo. Usa ka dakong kalampusan sa espirituhanong bahin. Una sa tanan sa mga bagong nabautismuhan, hinaot nga magbaligoon gid sila silang pagpangalagad sa Ginoo. Dili nila ikahadlok o ikaulaw ang kamatuoran nga ilang gidawat ngadto sa Dios. O ang akong imbitasyon kanila nga nagapadayon nga unta dili gid sila mamalibad sa pagtawag sa Dios. Dili ni siya pagtawag sa pastor, dili ni siya pagtawag sa usa ka iglesia. Pagtawag sa Ginoo kanila nga gikan sa kahugaw sa sala, sila mahugasan niini malubong ang karaan nilang kinabuhi ngadto sa tubigon nga lubnganan o mahawas sila ug magalakaw sila sa bag-o nga kinabuhi. So the reason that nganong nagpabaptize ko kay I realized that everything around me is just according to God. And I realized that those pastors that gave us seminars, they go with the same path with me. The feeling that I feel when I was baptized is like God's Holy Spirit is in with me. As a camp director, there is a camp 3. Ako gyud mismo nakita mga higala nga ato mga kabatanunan na agyoy nakatunan. In fact, daghan gyud kayo mo gakus, ni hilak, ni duol sa tua. Tungod kay na feel nila nga daghan pa rin sila kakulangon. Nakita yung mga 70 ka mga non-SDA nga nidawat ni Jesus Christ nga ilang personal savior, mga higala ato ning iampo sila, tabangan tani sila ampo. Ug pinakamaayo magpadayon ang ilang kabaguhan at ubangan sa tong buhi nga Dios. Kini nga kalihukan usa ka panawagan sa matag usa ka nato na kailangan nato tukuron pag-usab ang atong halaran sa atong kinabuhi. Kini inyong ubos nga higala Richin Salaslo Bisana Colanag gikan sa North Central Mindanao Conference Advent Media alang sa Mizpa Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Retsen Colanag. Mga kapaglaom, naila sila nga suga sa panimalay. Apan ang atong mga MSA con ministerial spouses, ang ilahang papel dili lang kana sila puno sa pagkamapainusanon ug kusog alang sa pagmantala sa mensahe sa kaluwasan. Mga higala atong paminawon ang mga nagkadaiyang testimonya sa pagtuo sa mga kababayenan sa MSA. Isip mga ligong kapares sa magbubuhat. Aniya ang mong report. Ako dahil si Mario Dicano, usa ka asawa sa abala sa usa ka district pastor nga si Mama Cherry Dicano. Hi, my name is Princess Rhea Caberte and I am the wife of Pastor Paul Mark Arbe Caberte and we are from Zamboanga Peninsula Mission and specifically ang among district is Ipil District 2. Akong trabaho, suporta ra gud sa akong misis nga usa ka district leader. Matumig mga bukid, mga hikonan. Di man siya kalakaw kung wagig ko kay adlok man ang dalan, dangog. Tapos kung na may mga simbahan nga ayhunon o pahinaan, ako gid ang leader may hikonan. Ako magpatawag dai kog tabang sa mga elders nga pahinaan. So yes, I am currently a coordinator of the Adventist Possibility Ministry and I'm also one of the sign language interpreter of Hope Channel Zamboanga Peninsula Mission. And one thing na nitatak gyud sa ako as immersed in this kind of work together with my husband na ay recent gyud na nahitabo when we conducted the Pastor's Kid retreat siya og wali kuyog sa mga anak sa mga pastor. And one of the kanang anak bitaw sa isa ka pastor is bungol siya. Iyang name is si Kevin Ibarat. Bungol siya and then naglisod siya og immersed sa program bitaw kay dili man siya kadungog sa mga instructions, then dili siya ka fully participate sa kanang sa gakahitabo na retreat, but
since si Pastor Paul, ako ang husband, siya may nag-coordinate sa whole program, and at the same time, naapod ni sa Adventist Possibility Ministry, ni-insert yun na mo ang pagtudlo og basic sign language ay ang mga kuyog na mga pastor's kid para sila pod mismo maka-communicate sila kay Kevin. And kung naamay mga mensahe, naamay mga games, naamay mga ministries, outreaches na ginahimo namo, we praise the Lord na through our hands, through this skill or talent na gihatag sa Ginoo, matabangan namo si Kevin to fully access bitaw or to fully immerse ani na kind of retreat. Number one, yun, ang Ginoo yun. Ang Ginoo, kung wala ang Ginoo, di pa yun ko basta sa buhat na yun sa mga, labi na sa mga kabangunon, mali pa yun ko na basta ang di ka bayran yun ang kalipay sa imong kasing-kasing, basta matabang ka sa buhat sa Ginoo. Galong jud ko na mo join ani. Number one na naka-help sa ako is since bago pa mi na minyo ni Pastor, so daghan og challenges as married couples, lain-lain mi og mga personalities, lain-lain mi og mga family backgrounds, naay mga clashes, naay mga lain-lain na mga problema everyday na mo occur. And through aning na summit, naamanggoy mga gipang share na mga practical ways, how do you build relationships, resolve issues, dayon paunsa pod why do you react in that certain way, nganong ma-trigger man kag-ingani na mga situations, and through that maka-help gid siya kay mas masabtan ako kong self, mas masabtan ako ang personality sa akong husband, mas masabtan ako kung paunsa namo i-develop or i-resolve ang mga issues na gakahitabo sa amo ang marriage. Salamat po ko sa MSA na ngunani nga mga seminar. First time po ko kaanhin diri sa union, first time. Mayo gyud, makapalasig gyud, daghan kay maston-an nga mga bag-o nga impormasyon, labi na sa pagpalasig sa buhat sa Ginoo. To also kanang emphasize, grateful ko sa MSA Summit kay ginajuggle na mo bitaw ang pagkamama at the same time ang amo ang pagkaasawa sa pastor na we carry our children with us, we breastfeed our children while listening, and usahay magsakba sila or magdula-dula ang among anak, but they are very understanding and considerate sa amo ang situation para lang gyud maka-appeal mi ani na kind of program. Ako encourage sa mga ulit tao na maayo kayo kung ang imo yung binyoon mga pastor o mga pastora gyud. Kay madasig mo ana. Daghang salamat yan nga mga testimonya. Mga higala, dugang nga testimonya, dili lang sa kamayo sa ministeryo sa Dios ug sa iyang mga katawhan apan tungod sa dakong gugma sa atong amahan sa pagtawag kanato ngadto sa iyang tiilan. Ani ang usa ka testimonya ni kapaglaom Eduardo Gabunada dinhi lang sa Stories of Hope. Ako si Eduardo Gabunada, taga Mandulog, Purok 6, Iskay Village. Ang akong edad, 58. Kung wala pa ang opsanil, di na ko maila si Kristo, ani aba na kanato kanunay. Busa, nagpasalamat og dako ni ana sa opsanil. Kay si Kristo, akong naila. Dito man na butang sa akong manghod, ang TV, nakakita ko. Nadasig ko uban sa akong mga anak. Pagkahuman, nitanaw gid ko. Gani, naapay among ansiran. Pag ansir na ko, usahay lagi kay bago pa man ko ana. Masayop ko apan, wagi ko magpakaingon nga, doon lagi ko'y kuri kisad po. Dayon, nalampos man ginako anang 40 days. Pag makalampos na ko ana, ni kadesisyon dayon ang akong mga anak, ningon sila, pa, pabautismo ko pa, ako silang gitubag. Kanahibalo ba mo, dili ka na basta-basta. Ang bautismo gani paghisgutan balaanon ka na, kay pulong sa Ginoo lang, hungot bakos na. Dili ka na luwag-luwag.
Pagka kuan og gamay, backslide yun, dili na pwede. Makasala kas Ginoo ana. Kay ang tinud-anay nato sa tong Ginoo hugot gina. Mintas buhi pata ni kalibutan na kita magpadayon gid ta sa pag-alagad sa Ginoo. Ug nagpasalamat ko sa Ginoo o sa Hupsanil. Kay kung wala pa sila, dili na ko maangkon ang maayong unahuna. Kay ako, walas-walas malangpod. Kumo kay ang Hupsanil, giya kana sa Ginoo, alang nako. Nagpasalamat ko dako kayo. Gihangyo nako ang akong mga kaigsuonan nga tong medyo maluya sa ilahang pagsimba. Akong gidasig ang tanan, kung mahimo lang, inumdumi nimo ang Ginoo, mag-auban ka natong tanan. Busa angay sang pasalamatan, ug unsa may anaa nato karon ug wala. Ang importante, ang Ginoo naa sa atong kasing-kasing. Daghang salamat niya ng makapadasig nga sugilanon. Mga igsuon, usa ka makasaysayanong milestone ang nasaksihan karon. Ang Mindanao Mission Academy nakabot ang labing taas nga record sa enrollment sukad sa unang adlaw sa pagserbisyo niini. Ilhanan kini sa padayon nga pagsalig sa ginikanan og mga estudyante sa misyon sa Mindanao Mission Academy. Atong sutaon ang detalye, pinagyan ning report. Mindanao Mission Academy is filled with gratitude for the abundant blessings our Heavenly Father has bestowed upon us on the start of the school year 2025-2026. With a total enrollment of 1,337 students, Mindanao Mission Academy's opening program kicks off with the annual theme, Panukad 2025. We are especially grateful to our kind-hearted alumni, Dr. Albert and Dolly Moralde, for their generosity, and also to the selfless families of Sikat, Cabahog, and Ordonia, who, along with a benevolent family from Dipolog City, readily sponsored the snacks for students on the opening day and showed their unceasing support to the school. Surely, by the grace and goodness of God, MMA has and will continue to offer something better. This is Ashana Shrefa Barangan from Mindanao Mission Academy for MISPA Live News and Commentary. Ang kalangitan nahimaya gayud niana nga report. To God be all the glory. Mga higala, kumusta man ang atong simana? Ikaw ba andam na usab sa pag-atubang sa lahi na usab nga simana? Payong, raincoat, upay-pay, imo bang dala? Si Kapaglam Ayesha magahatag sa atong weather outlook dinilang sa MISPA Nahon. Happy Sabbath mga kapaglaom. We hope that you are doing great. From changing temperatures to potential storms, we'll break down next week's weather forecast, June 29 to July 5, 2025. On Sunday mga kapaglaom, we'll start off with sunshine and high clouds, pero pag-abot sa hapon, mubaga ang panganod o posibleng na thunderstorms in some areas with temperatures between 24 to 33 degrees Celsius. Monday follows with cloudy skies and again a chance of thunderstorms in the afternoon, temperatures around 25 to 32 degrees Celsius. Tuesday remains humid and mostly cloudy with isa or duha ka thunderstorms possibly hitting later in the day. Highs will stay near 26 to 33 degrees Celsius. By Wednesday, the pattern continues. Daghang panganod og base na ay thunderstorms around sa hapon mga kapaglaom as the temperature climbs a bit to 26 to 34 degrees Celsius. Thursday brings more of the same, mostly cloudy weather, humid, and another round of possible afternoon thunderstorms with highs still 26 to 33 degrees Celsius. Comes into Friday, it turns very warm, starting with morning showers in spots and light rain in the afternoon with a noticeable temperature jump from 22 to 36 degrees Celsius. Finally, on Saturday, init gihapon kayo with sun and high clouds sa buntag, but expect it to turn mostly cloudy by the afternoon, highs again pushing up to 36 degrees Celsius. The sun will set on Friday and Saturday at the same time at 6:04 p.m.
Unpredictable weather can cause a runny nose by irritating nasal passages or weakening your immune system. To prevent this, dress in layers, stay hydrated, eat immune-boosting foods, and get enough sleep. Avoid sudden temperature changes, wear a mask in dusty or cold environments, and practice good hygiene. A little preparation goes a long way in keeping your nose clear. Hugot panahon na po kita, mga kapaglaong. Kung ikaw nakabalo nga di maayo, ayaw na ipanabi para sa mas labing maayo. In 1 Peter 3:10 it says, "For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and let his lips that they speak it no guile, let him eschew evil and do good. Let him seek peace and ensue it." Ay amigil ayasya dumankas nagapahinumdo maskin unsang panahon, pahiyom kay kita may Ginoo, nagauban ka nato rason ang matagadlaw, matahom. Till we meet again, dun sa Mizpa, nahon. Daghang salamat sa weather update kapag laom ayesya. Busa makapaglaom kinahanglan gid ta nga magdala ta og payong kada adlaw, di ba kayo kapag laom occur kay ang atong panahon muulan gyud gihapon sa pagkahapon. Gani atong mga estudyante sa matag tulunghaan ato gyung ginaawhag nga magdala gid sila og ilang kaugalingon nga mga rain gears. Kay pagkahapon gyud na posible gyud nga do na pag-ulan nga may tapos. Yes. Labi na kapag laom no kay grabe ka unpredictable ang atuhang weather nya. Kanang uso kayo karon ang mga sakit, labi na ang sipon, mo na nga mag-amping gyud. Sipon. And salamat kay sa pagpa-remind sa to ang kapag laom Rinel, kung naa kay istorya nga dili maayo, ay kung na kay hunahuna nga di maayo anang imong isuon, ayan na lang gyud istorya. Natay gitawag kapag laom occur nga 10 seconds rule. Pag ang imong makita sa usa ka tao, dili na siya mawala within 10 seconds, ayon na lang gyud siya. Ayon na lang. Istorya ha. Kung dili maayo. Una lang gyud maayo nga dili gid na siya maayo nga. Manang kapag laom. Kaya ninyo mag-una og dili maayo. Ayon na lang gyud. Pero okay ra gyud kapag laom no kung kana bitang constructive criticism mo do naman ilang ginagawa. Ay. Okay nga na or kanang kung feeling mo maayo ang imong istorya or kanang at least positive na lang. Kung positive gani kana na lang i-share. Dili na lang kanang makalala bitaw or makadaot pa siya. Or kung you think nga kini siya nga comment nimo makapa-better sa iyaha, then why not? And then naapod sa proper nga tono. Kasi yung nga, huy, imong kuan. So, kailangan po siya sakto nga tono, sakto po nga words. And kapag laom no, ang enrollment karon sa Mindanao Mission Academy kay taas siya nga kapag laom. Praise the Lord. Ning saka na, I believe, 1,337. Laoman. Pag-graduate yun nimo. Ning saka good. O gani, mapasalamat kita sa Dios tungod kay ang atong mga ginikanan, ilag yun nga patronize ang ato nga Adventist education. Nakita po ng quality sa ato ang MMA na holistic po. Nakita nila ang kabaguhan silang bata. Unang paglamay siya po, yes. padayon na po siya sa MVC. Padayon. Yes, dito na po mahimong magpagamit na po dito sa Ginoo kapag laom. Nood ka na. O atong atangan ang mga kuha ni Aisha dito sa media ministry. Kabalo na ta og unsa kagamit si Aisha ditong dapita. Yes. O lain pa yato ang Dinagat Island. Ang Dinagat. Dalaygon ang Dios kay kapag laom Reniel 15 kahamiling kalag ang midawat sa Santos nga bautismo. Kanang Dinagat Island, kung imong tan-awon, kung mutanaw ka sa ilang kahimtang sa mga tao dito, ang lisod gid kayo ang pagminsay sa mga balita dito. Challenging gid kayo. Kapag laom Aisha, kapag laom analisa unsa man ang inyong mga experiences dito sa Dinagat. Isla. Sa isla. Actually, this is the second time nga nagmensahe ta dito sa Dinagat, no? But this is the most unique evangelistic meetings nga akong naatuan. Kay syempre, usana kay syempre ang Hope Channel, ang mga speaker kay kita. Mga staffs, imagine mga bugat kay nga mga mensahe. Nakita gid na ako nga ang Ginoo naggamit gid sa mo. Dili to kami.
Dili to ang mong words but ang Ginoo gyud. And then makita gyud mo dito kapag laom makir asid grabe kanindot ang relationship namo. Labi na gyud sa barangay Ferdinand. Grabe nga challenge apan makita gyud nimo ba nga sincero kaayo ilang pag-adto pod. Nakita nimo nga natannog gyud sila sa walang espiritu. Dili lang siya nga ang nahitabo dato kay more on relationship yun. Mag-visit me, mag-visitation me kada buntag. So nahalubilo gid namo ang mga igsuon. And then after pud sa speaker, naapod tay care group. So dili lang bitaw one-sided nga communication. Makita madunggan pud nato ang ilahang mga words. Bisan pag unsa ka lisod walihan sa usa ka lugar, basta ang Ginoo nay molihok. Ay. Tanan imposible. Tanan posible. Tanan posible. Ang ato job is to plant the seed. Ang Ginoo na gid ang bahala nga mag-harvest ini. Og atangan nato na pod ang sunod nga mga lugar nga inyong walihan na pod. Atong walihan. Atong so we naghuna-huna pod mi nga dapat muraglain man nga ako ra permanente ba. Atong miss pa kuya Maker. Si kapag lang Reniel, sunod po ba na siya? Nagsaad na siya? Nagsaad. Muwali. Ato nang iampo. Nga makauban gilo datatanan. Yes. Og mga higala, mao kadto atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalain-laing mga positibong balita o mga sugilanon sa paglaom. Kini inyong ubos nga igsoon, Maker Dayham. Sugilanon nga makahatag kanatong kadasig og kaligon sa atong pagtuo kini ang kapaglaman na Liza La Victoria sa kanunay nang hinaot nga mga punong sa gugma magpatig ibabaw sa matagos sa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe si kinabuhi karong tuig 2025 pauli sa atong matuod nga pulianan. Kini inyong kapaglaom Miguel Ayasha Dumankas. Daghang salamat sa kanunay ninyong pagsunod sa atong programa. Kini si kapaglaom Reniel Capon. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us watch over you and me till we meet again here on Mizpah Live News and Commentary.